Magandang araw mga kaibigan. Ito po, breaking news, post ng ABS-CBN News. Several House sources confirm that Isabela Representative Bodje D will be elected as Speaker on Wednesday, September 17, 2025. So, bukas po. Source says Romualdez has met with party leaders earlier to confirm the move. Okay? Parties set to meet with Representative D tomorrow morning until the session starts. Source says House ruling party Lakas is meeting at 2 p.m. tomorrow. Romualdez is expected to make the formal announcement on his resignation there. Sources private to the issue confirmed that Romualdez went to Malacanang earlier today, September 16, to discuss his leave of absence with President Ferdinand Marcos Jr. But Malacanang wanted Romualdez to resign instead of filing a leave. Wow, that's good. Source says Romualdez group wanted Bataan Representative Abit Garcia to be the next speaker, while another bloc was pushing for Bacolod Representative Albi Binetes. Source adds that both Garcia and Binetes failed to pass the Palace Screening Committee via Cat Domingo. Okay, so ano sa tingin nyo? Is this good news? Ang unang question dyan is, will it be leave of absence or resignation? Kasi kung leave lang, alanganin anytime, pwedeng makabalik. So tama yung, kung totoo itong mga sources, these are all unconfirmed dahil puro sources. Maganda yung gusto ng Malacanang na it should be resignation. Huwag na yung leave. So, it's just a matter of time na aalis na ang Romualdez bilang speaker, whether leave or resignation. Malaking it's a good development para yung galit ng taong bayan medyo humupa ng konti. Kasi sa ngayon, napaka init ang sitwasyon dahil yun na nga, yung grabe na ang nangyayaring panluloko sa kaban ng taong bayan. Pabayaan mo na lang yung 23, 24, itong 2025 na national budget, most corrupt in our nation's history, na hanggang ngayon di nila mailabas yung small committee report na ang may kagagawan doon si Saldico dahil siya ang chairman ng Appropriations Committee during that time. So, nasaan si Saldico? Wala. Nandun, nagpapagamot daw sa Amerika. So, at last, sa wakas, nag-exert na rin ang pressure ng Malacanang para mag-resign si Romualdez. And bakit ganito ang pressure ng Malacanang? Dahil na rin sa pressure ng taong bayan. Kaya dito natin napatunayan mga kaibigan na ang power talagang nandito sa atin. Yung mga sunod-sunod na mga rally, lalo na September 21. Plus, yung nangyari sa Indonesia at Nepal. Malaking bagay yun dahil pag hindi nila ayusin ito, parang baliwalain nila,
nakunod, simpako kung sa Bisaya, yung nakakatakot, yung nangyari sa Indonesia and Nepal na nagkamatayan na, nagkasunugan na, talagang bagsak ang gobyerno. So, huwag naman sanang mangyari sa atin yung ganun. So, again, maganda, wise mo, bitong ginagawa ng palasyo. Hindi na yung katulad ng dati. Tama ito. Sayang kung may manok lang, makapili ng manok. Ang gusto ko, dito sa mga nababanggit na pangalan, Abet Garcia, Albi Binetes, Budji D, to me, ang mas katanggap-tanggap para sa akin is si Congressman Albi Binetes. Napatunayan niya na para sa akin yung kanyang independence sa kanyang ito hindi ko kilala itong Budji D. Parang sa Isabela mga tingin ko lang mga traditional politicians ito na but anyway kahit sino malala ko ulit tuloy si Congressman Kiko Barsaga, sabi niya, aagawin ko ang speakership kay Romualdez. Palagay ko, lang yun. Salita lang para mapag-usapan ang pagpalit sa speaker. In a way, nakatulong siya. Kasi, mula nung nagsalita itong Barsaga, ang dami ng umalma, dami ng nagsusuporta. Yung Claymore, na palitan ang speaker, lumakas ng lumakas hanggang ito. Talagang bumigay na. So, to me, this is a victory of the people. We can pressure them. At sana, after this, kung sino man ang maging Speaker of the House, ayusin niya na. Dahil hindi na pwede. The people have spoken. Nagsimulang nagsalita ang taong bayan noong May 12 midterm election. Kita ng Malacanang yung dissatisfaction ng taong bayan. Kaya natalo ang karamihang alyansa candidates. Hanggang ngayon na-expose yung flood control anomaly na resulta itong pag-resign o pag-leave ng Speaker of the House. So, good luck sa panibagong speaker. Sana huwag niyong tularan itong nakaraan. Sana may panibagong simula yung ma-regain niyo ang trust ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin yung video na ito. Si Angkol ang natagaan og sin ug mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay natagaan ko og sin. So atop na ko gyud. Mga dagko na gid kayo ang buslot sa iyang yero. Magkanta nga gid si Angkol sa yero kay mag-atop na siya. Karon mag-atop na gid si Angkol. Wala pa. Awat. Okay, idol. Katap lagi si idol. Karon naman na gid si Angkol sa pag-atop sa iyang balay. So maayo na gid nga tan-awon Kayo sa Ginoo mga
nakuha na ko sa video nga salamat sa Ginoo kay naiwan na gyud ning akong balay di na ko gyud kulanan. Oh, salamat kayo, Col. Salamat kayo. Oo, thank you. Tagsin katok na tagyod. Mm-mm.